Magandang araw. Ang ating paksa sa araw na ito ay ang tsoryang komunikatibo at pragmatic sa pagtuturo at paggamit ng wika. Ang pag-unawa sa wika bilang kasangkapan ng pakikipag-ugnayan ay nangangailangan ng pagtingin dito hindi lamang bilang sistemang lingwistiko, kundi bilang gawaing panlipunan. Sa ganitong pananaw, mahalagang talakayin ang tsoryang komunikatibo at pragmatic sapagkat kapwa nilang binibigyang diin na ang kahulugan ng wika ay nabubuo sa aktual na paggamit nito sa konteksto ng interaksyon. Bago natin tuluyang palalimin ang talakayan, nais kong pagnilayan ninyo sandali ang tanong na ito. Bakit hindi sapat na tama ang gramatika upang masabing mahusay na gumagamit ng wika ang isang tao? At kailan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan kahit malinaw ang sinabi? Ipasok natin ang ideya na ang wika ay hindi lamang sistema ng tuntunin, kundi kasangkapan sa interaksyong panlipunan at dito din papasok ang papel ng komunikatibo at pragmatic na pananaw. Unahin natin ang tsoryang komunikatibo. Nagsasaad ito na ang kahusayan sa wika ay hindi lamang nasusukat sa kaalaman sa gramatika, kundi sa kakayahang gamitin ito ng naaayon sa sitwasyong panlipunan. Nakaugat ang tsoryang komunikatibo sa konsepto ng communicative competence na inilatag sa larangan ng sosyolinguistika na nagsasaad na ang kahusayan sa wika ay hindi lamang nasusukat sa kaalaman sa gramatika kundi yung kakayahang gamitin ito batay sa sitwasyon. Narito ang mga dimensyon sa tsoryang komunikatibo. Una ay ang linguistic competence o yung kaalaman sa tuntuning pangwika. Halimbawa, yung wastong paggamit ng mga panlapi o kaya ay yung wastong paggamit ng mga bantas. Sunod ay ang social-linguistic competence, ibig sabihin ay ang kakayahang umangkop sa kontekstong sosyal o yung pag-angkop sa sitwasyong panlipunan. Halimbawa, yung pagsasabi o paglalagay ng po at opo sa mga formal na usapin o kaya ay yung mga pahayag na nasa informal. Pangatlo ay ang discourse competence o yung kakayahang mag-ugnay ng pahayag sa mas mahabang teksto. So, ito yung pag-uugnay ng ideya, okay? So, halimbawa, yung kohesyon sa talumpati at saka yung sanaysay, no, na kinakailangan may kaugnayan yung mga pahayag na inilalahad mo, may koneksyon. Panghuli ay ang strategic competence o yung kakayahang lutasin yung mga suliranin o yung paggamit ng estratehiya kapag may hadlang sa komunikasyon. So halimbawa, yung pagpapaliwanag muli kung sakasakaling napansin mo na hindi gaanong nauunawaan yung iyong sinasabi o kaya ay paglalagay o pagdaragdag ng mga halimbawa kung sa tingin mo ay hindi ka nauunawaan. Ang sunod ay ang pragmatic. Ang pragmatic ay ang masusing nagsusuri kung paano nabubuo ang kahulugan sa partikular na sitwasyon. Ang interpretasyon ng pahayag ay nakasalalay sa konteksto. So kung ang teoryang komunikatibo ay nakatuon siya sa kakayahang makipag-ugnayan, ang pragmatic naman ay masusing nagsusuri kung paano nabubuo ang kahulugan sa partikular na sitwasyon. Ipinapakita nito na ang interpretasyon ng pahayag ay nakasalalay sa konteksto, so yung relasyon ng mga kalahok, layunin ng komunikasyon at ang kultura na pinagmula ng mga tagapagsalita. Ilan sa mga mahahalagang elemento nito ay ang speech acts o ang wika bilang aksyon. So sa pananaw ng pragmatic, ang pagsasalita kasi ay hindi lamang paghahatid ng impormasyon, kundi pagsasagawa ng kilos. So tinatawag itong speech acts sa bawat pahayag may ginagawa ang nagsasalita, maaring humihingi, nag-uutos, nangangako o humihingi ng paumanhin. Ibig sabihin, ang wika ay nagiging instrumento ng aksyon sa interaksyon na panlipunan. So halimbawa nito, kapag sinabi nating pakipasa ang libro, hindi lamang siya pangungusap, ito ay nakikiusap din. Halimbawa kapag sinabi nating pinapatawad kita, hindi lamang siya isang kilos, kundi may hindi lang sa isang pahayag, kundi ito din na isang kilos ng pagpapatawad.
So, ibig sabihin kung ilalapat natin sa pagtuturo, mahalagang ipakita natin sa mga mag-aaral na ang pag-unawa sa wika ay hindi limitado sa literal na anyo nito. Dapat nilang matukoy kung ano yung ginagawa na nagsasalita sa pamamagitan ng wika. Nakakatulong ito para malinang yung sensibilidad sa layuning komunikatibo tungo sa aktual na sitwasyon. Pangalawa ay implicator. Ibig sabihin nito, hindi tuwirang sinasabi ngunit nauunawaan. So ang implicator ay tumutukoy sa kahulugang ipinapahiwatig ngunit hindi tahasang binabanggit. So sa komunikasyon, madalas umaasa yung kalahok sa konteksto at sa kanilang pinagsasaluhang kaalaman para matukoy o maunawaan yung tunay na mensahe. So halimbawa, kapag sinabing mukhang madilim na, so maaring nagpapahiwatig ito na umuwi na o kaya pwede ring magsindi ka ng ilaw kasi madilim na. 'Di ba? Pwede ring sabihin natin na may exam pa tayo bukas. Maaaring nagpapahiwatig na tumigil muna tayo sa paglalakotsa, kagagala, o kaya sabihin, nangangahulugan nito na mag-aral na tayo kasi may exam pa tayo bukas. So, ibig sabihin kung ilalapat natin ito sa ating klase, maaring ipakita natin dito na yung pag-unawa sa ganitong kahulugan ay nangangailangan ng kritikal na interpretasyon. Tinuturuan nito yung mag-aaral na magbasa lampas sa literal na sinasabi, na mahalaga ito sa diskursong akademiko at panlipunan kasi hindi lahat din ay pareho ng nauunawaan batay sa iyong pahayag. So dito kung minsan nagkakaroon ng mga misinterpretation, no, dun sa mga pahayag na ating nabibitawan. Pangatlo ay ang pragmatic appropriateness. Ito yung pagiging angkop ng pahayag sa konteksto. So yung pragmatic appropriateness, tumutukoy ito sa pagkakaayon ng pahayag sa sitwasyon, sa relasyon at layunin ng komunikasyon. Ang isang pangungusap ay maaaring tama sa gramatika, ngunit hindi angkop yung kanyang konteksto. So halimbawa, sa kaibigan sasabihin natin, kasi kaibigan natin huy, pahiram ng notes. 'Di ba? So okay 'yon kung sa kaibigan mo sasabihin, pero halimbawa doon mo sasabihin sa teacher, parang iba na, 'di ba? Huy, pahiram ng notes. So next sa guro, talagang babanggitin natin, "Ma'am, sir, maaari bang makahiram ng notes or pwedeng makahingi ng kopya?" So ganoon. So parehong malinaw yung mensahe, pareho tayo ng gustong makuha, ngunit nag-iiba yung anyo batay sa sosyal na konteksto. Sa pagtuturo natin ng wika, mahalagang linangin din natin sa mga mag-aaral yung kakayahang pumili ng angkop na ekspresyon upang maging epektibo at magalang na kalahok sa komunikasyon, hindi maging bastos. Kung ating iuugnay yung dalawang tsorya, yung tsoryang komunikatibo at yung pragmatic sa layunin ng pagtuturo, ang tsoryang komunikatibo ay nagbibigay diin sa kakayahang makipag-ugnayan. Samantalang yung pragmatic, nagbibigay lalim siya sa pag-unawa kung paano mabibigyang kahulugan ang pakikipag-ugnayang iyon. Sa konteksto ng edukasyon, nagtatagpo itong dalawang tsorya na ito sa pagpapalawak ng ating pagkatuto sa wika. So, yung tsoryang komunikatibo, nagbibigay diin siya sa kakayahang makipag-ugnayan. Yung pragmatic, again, is nagbibigay lalim sa pag-unawa kung paano natin bibigyang kahulugan yung pakikipag-ugnayan. So, magkaugnay ang dalawang ito sa paghubog ng kritikal na paggamit ng wika at pinapalawak din ito yung kakayahang linguistiko tungo sa sosyal at interpretatibong kakayahan. Lagi nating tandaan na ang pag-unawa sa wika ay higit pa sa pag-master ng tuntunin. Ito ay pag-unawa sa kung paano tayo kumikilos sa pamamagitan ng salita, nagbabahagi tayo ng kahulugang lampas sa literal na kahulugan, at saka umaangkop tayo sa kontekstong panlipunan. Sa ganitong paglinang ng mga kamalayan, nahuhubog din natin yung mga mag-aaral na hindi lamang mahusay magsalita, kundi mapanuri, sensitibo at responsable sa paggamit ng wika sa tunay na buhay. Yun lang. Maraming salamat.